Hello mga kababayan, magandang araw po. Magre-react po tayo dito sa video ng PHTV. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa kanilang channel, pakisubscribe na po. At paki-like and share na rin upang mas maraming marating na audience. Pakisubscribe na rin po ng aming channel na Lens Impact. Nasa ibaba po lahat ang link ng aming mga channel sa description. Panoorin po nating mabuti ang video. Let's go! Iniulat na kinuyog umano ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard Vessel 5203 noong manakarang araw malapit sa Ayungin Shoal at sinabi na isa umano itong ganti laban sa ginawang agresibong aksyon ng CCG. Ang BRP Melchora Aquino at Teresa Magbanwa, mga kababayan, ay dalawang higanting vapor ng ating Philippine Coast Guard. Ang BRP Melchora Aquino at BRP Teresa Magbanwa malapit sa Ayungin Shoal upang magbigay ng seguridad at proteksyon sa iba pang mga maliliit na Philippine vessels sa lugar. Bakit harangan ng China ang ating mga barko? Nagpapatrol lamang ito na karapatan natin. Ang mga barko ng Chinese Coast Guard at PCG malapit sa Ayungin Shoal dahil sinubukan umano ng CCG na harangan ang dalawang malalaking barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng pagpapatrolya sa nasabing lugar. Sinabi sa report na hindi umano nagpatalo ang Philippine Coast Guard at magkasabay na kinuyog ng BRP Melchora Aquino at BRP Teresa Magbanwa ang CCG Vessel 5203. Yung number 5203 ng China ay bumangga sa ating barko ng mga nakaraang linggo, mga kaibigan. Iniulat Sila na nga ang squatter, sila pa rin ang matapang. Ano ba yan? Security advisors sa Estados Unidos at Pilipinas, ang alyansa ng dalawang bansa, kasunod ng pinakabagong agresibo at mapanganib na maneuver ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sinabi ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, sana naman ay ito pa rin ng US ang ating Mutual Defense Treaty. Baka pag nandyan ang abira, iwanan tayo. Niya ang suporta ng US para sa Pilipinas kasunod ng ginawang mapanganib at illegal na aksyon ng Chinese Coast Guard at maritime militia sa Ayungin Shoal. Muling pinagtibay ni Sullivan at Anyo ang alyansa at pagkakaibigan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas at tinalakay ng dalawang opisyal ang inaasahang engagement ng US at Philippine military upang mapalakas ang partnership ng dalawang bansa. Binigyang din rin ni Sullivan ang matatag na commitment ng Estados Unidos sa alyansa nito sa Pilipinas sa ilalim ng US-Philippines Mutual Defense Treaty na kung saan sakop nito ang anumang armadong pag-atake laban sa mga public vessel, aircraft at armed forces ng Pilipinas saan man sa Pasipiko o South China Sea. Mga kababayan, itong 5203 na ito ng China's Coast Guard, terror yan, ang babangga yan, mga kaibigan, tandaan nyo yan. Mga video tungkol sa banggaan sa pagitan ng mga Chinese at Philippine vessel na kung saan nagsasagawa lamang ng isang resupply mission ang mga barko ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng China na nangyari ang banggaan matapos baliwalain umano ng Philippine resupply boat ang kanilang mga warning. Warning? Bakit? Ba't kaya mag-warning sila? Atin itong teritoryo ng to. Ano ba yan? Sa isang unprofessional at mapanganib na paraan. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na binalaan umano ng isang general ng People's Liberation Army, si President Xi Jinping, at sinabi na ipapadala niya ang Chinese President sa Amerika. Dapat lang, ipatapon nila sa ibang bansa itong presidente na to. Wala sa ayos eh. Sinabi ni General bakit sa Amerika ipapadala yan? Miyembro Ipadala niya sa Somalia yan. Commission ng China na handa nilang isakripisyo si President Xi Jinping at ipadala sa Amerika kapag nagkamali ito sa kanyang mga desisyon.
Isiniwalat na nasabing general na marami umanong mga miyembro at sundalo ng People's Liberation Army ang sumasalungat sa kasalukuyang pulisya ni President Xi Jinping tungkol sa sapilitang pag-agaw nito. Tama sa ang mga sundalo ng teritoryong China. hindi naman Dapat pag pagmamayari kinasundin ng si Xi China. Jinping dahil mali ang ginagawa nito. Ayon naman sa ilang eksperto, That's a very good na move, pinapatunayan Chinese lang soldiers. ito na hindi Go on. kontrolado ni President Xi Jinping ang pamunuan ng Chinese military at kapag nagkataon, posible umunong pabagsakin ng PLA ang Chinese President pati na ang CCP. Baka naman propaganda lang yan, ha? Iniulat ito matapos sinabi ng United States Navy na pananatilihin nito ang kanilang presensya sa Indo-Pacific region sa gitna ng mga aksyon ng China. Idamay na rin ng na Amerika ang nagtutulot pagprotekta umano sa ng Benham Rice destabilisasyon dahil sa masama ang South iniisip ng China Sea dyan. at Philippine Sea. Ito ay ayon kay Captain Claudine Calori, ang mission commander ng Basta US ituloy lang ng Navy Amerika ang Pacific Partnership pagpatrolya at ang 2023. show of force Nagtanong para siya medyo ng mga magulantang ang reporters China. sa isang virtual briefing tungkol sa kung ano ang itutuloy ng US sa Philippine Coast Guard at Navy upang malabanan ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Itaboy nila ang mga barko ng China's Coast Guard at saka yung Sinabi mga niya Chinese na bagamat militia hindi siya na direktang nagkalat dyan sa West magpapakomento Philippine Sea. sa magiging tugon ng Estados Nahihirapan Unidos, tuloy ang ating mga nangako fishermen siya na makapanghuli ng mga patuloy isda. silang magsasagawa ng aerial at maritime patrol sa West Philippine Sea. Anya na mga ginagawang aksyon ng China ay destabilizing at Dapat nga magtulungan ng mga bansa sa Indo-Pacific region upang mapigilan ang China sa kanyang pang-aabuso. Bakit sila ay pananahin nakafocus sa pagpapatas ng kolaborasyon at pakikipagtulungan sa kanilang mga kaalyado sa Indo-Pacific. Ang Pacific Partnership Mission ay ang pinakamalaking taunang multinational humanitarian assistance at disaster relief preparedness mission na isinasagawa sa Indo-Pacific at kabilang sa mga bansang bibisitahin ng grupo ay ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Fiji, Samoa, Palau, Papua New Guinea at Tonga. Sinabi ni Caluri na nais niyang bigyang diin na ang kanilang gobyerno ay pinapahalagahan ang malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at ito ay importante sa pagpapanatili ng isang free at open na Indo-Pacific region. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming pong salamat sa inyong masugid na panonood. Bye-bye!